Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Una, marami pong salamat sa pagkakataon na muli po tayo nagkasama-sama sa gawain. At isang pribileyo po na ako po ay muling naging bahagi po ng midweek. Yan, at sige po, simulan na po natin ang gawain sa pagkinig ng papuring awit. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama tayo magpuri sa ating Diyos! Tayo umawit, sumayaw, pumalakpak, magpuri na may kagalakan sa ating puso. Siya'y dakila sa lahat at siya'y karapat-dapat namang papurihan. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y maapaw. Hindi tayo sa larawan ng awit at ng saya.
lahat di matatakot sa Amen, Panginoon! Pagkat nahiriyan ka palagi. Yan ang pinanghahawakan namin ng Diyos. Itinag sa pagsubok. Amen! Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil. Walang makakapigil! Pagkat ikaw ay mabuti! Pagkat ikaw ay mabuti! Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at tumahabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Tunay nga ika'y higit sapat, Panginoon. Hallelujah! Minsan ba ating ihayag, di manggagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat nairiyan ka palagi, di makikinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Sama-sama natin ihayag, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumahabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Patuloy kami magtitiwala at maniniwala sa iyong Panginoon. Ang pangalan mo ay higit sa lahat at tunay ang walang makakapigil sa aming pagpupuri, O Diyos. Dahil ikaw ay higit sa lahat ng mga pangalan, Panginoon. Hallelujah! Kaya minsan pa sa aming pagpupuri, O Diyos, kaya aming itataas. Sama-sama tayong umawit. Wala na ngang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Sapat na at higit pa. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala na ngang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahilig pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Ibigay natin yung wagas puri sa ating Panginoon! In praising there is power! More praising! More power! Hallelujah! 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 Woo! Praise! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Glory! Glory! Hallelujah! Praise! Praise your name, O Lord! Praise the King of Kings, the Lord of Lords! Praise the name above all names! Praise our Lord and Savior! Hallelujah! Our healer, the answer, the name above all names, Jesus Christ! Hallelujah!
Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Patuloy namin ihahayag sa aming pagpupuri ang iyong kadakilaan, iyong kabutihan, ang iyong katapatan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Nariyan yung takot, Panginoon, ng mundo. Nariyan ang pagsubok, O Diyos, ang mga pangangailangan, ang mga karamdaman. Pero, Panginoon, higit ka sa lahat ng mga ito, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, napagtagumpayan mo na ang lahat ng bagay, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, sa aming buhay. Iyahayag namin ang lahat-lahat ng pinagkaloob mo sa amin sa kabilang, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag. Pero narito po kami ngayon, malayang nakakapalakpak, malayang nakakaawit, nakakapagpuri, nakakasayaw, na puno ng kagalakan, Lord, yung puso namin. Ito'y dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw yung napatuloy na nagbibigay sa amin ng dahilan, makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, O Diyos. At hayaan mo sa oras na to, Panginoon, sa iyo lang namin ma-focus ang aming puso, ang aming isipan, Lord. Sa aming buhay, Panginoon, Ikaw lamang mapapurihan namin, Lord. Hayaan mo na maibalik namin sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, ang aming mga pasasalamat, O Diyos. Higit ka sa lahat, Lord, at sa mga nagdaang araw, nagdaang taon. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil, Lord, hindi ka nagkukulang. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay hindi lumilipas. Maging ang iyong mga salita, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At patuloy nga sa aming pagpupuri, andun ang aming paniniwala at pagtitiwala, O Diyos, na ikaw ang aming Panginoon, aming tagapagligtas. Takila ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Minsan pa sa ating mga puso, mga kapatid, let us offer the highest praises to Jesus from our hearts. Let us sing His goodness, His grace, His faithfulness. Jesus is here right now. Let us worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Turn your words into worship. Let us praise in praising. There is power, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hear our hearts, Lord. Hear our praise. Habang hindi karapat-dapat pag-ungkulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang manunubos na umako na parusang nararapat.
at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inirig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Napakabuti mo. Sama-sama nating awitin sa ating Panginoon. Aming Diyos Ama, iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kabantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo,
sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw man, paasahan ng lagi, maghihanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Hallelujah, purihin po natin ang Palakpakan po Panginoon. natin ang Panginoon. Amen. At ngayon naman po mga kapatid, tatapon na po tayo sa pinakamahalaga, ang pakikinig at pag-aaral po ng Word of God. Amen. At sa gabi pong ito ay nasa unang bahagi po tayo sa series na Encountering Jesus and His Miracle, na ibabahagi po ng ating pong kapatid, ating pong pastor, Antonio Cruz Jr. sa topic na Calming the Storm. Yan, at purihin po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, happy midweek po, no, mga kapatid. Yan. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay manalangin. Aming Ama, patuloy na kami nagpapasalamat sa iyo. Patuloy na pinupuri ka namin. Patuloy na sinasamba ka namin sa oras na ito, sa aming gawain na ito. Aming Ama, dalangin namin na patuloy na kumilos ka sa bawat tahanan, ng bawat nakikinig ngayon ng iyong mga salita. At Lord, patuloy sa pamamagitan din ng salita ay mangusap ka sa aming lahat sa tulong ng Espiritu Santo. Lord, kami po ay turuan mo, tulungan mo na maintindihan ang lahat ng mensahe mo, na ito ay tumimo sa aming puso at isipan. Aming Ama, dalangin ko din, Panginoong Hesus, na ibuhos mo iyong karunungan. Gamitin mo lang po ako upang maging daloy ng iyong mensahe. Hindi ang karunungan ko, hindi ang kalakasan ko, hindi ang kung ano ang gusto kong sabihin ng lumabas sa aking bibig, kundi ang mga mensahe na gusto mong iparating sa aming lahat. Nawa ang mensahe na ito hindi lang para sa mga nakikinig, maging sa akin, Panginoong Hesus. Ito ay maging mensahe mo para sa katatagan, kalakasan ng pananampalataya naming lahat. Maraming salamat, O Diyos. At ang gawain na ito ay patuloy namin itinataas sa iyo. Nang may papuri, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan na tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ay muli po, palakpakan natin ng Panginoon and happy midweek po sa ating lahat. So ayan, so excited na po ba tayo muli makapakinig ng salita ng Diyos? Okay, so yung topic po natin napaka timely. Okay, so ngayon po ay pagpapalit po ng ating series, Encountering Jesus pa rin naman, pero
pag titingnan naman natin yung mga miracles, okay, na ginawa ni Jesus Christ. So, tulad ng mga nakakaraan, let's take this opportunity to reflect at pakinggan mabuti. Hindi lang yung mga napapakinggan nyo sa akin, mapapakinggan nyo, maririnig nyo bagkus kung ano ba yung message ng Lord sa atin. So nawa, pagkatapos nito, nawa mabigyan tayo ng salita ng Diyos, ng katatagan ng kalooban, kalakasang spiritual. Amen. So, yan. So tayo po'y magsimula na sa ating pagninilay ng salita ng Diyos. Amen. So sa series po natin ngayon na to, Encountering Jesus and His Miracles. So sa unang topic natin ngayon for this series is Calming the Storm. Amen. Calming the Storm. So yung pagpapakalma, diba? Ito yung pinakalma ni Jesus Christ. Okay, yung bagyo. Amen. So napaka-timely nga nito dahil tayong lahat ay kararanas lang natin ng bagyo, no? So alam ko sa halos karamihan ng mga Pilipino ay nakaranas ng mga takot. Okay, lalong-lalo na nung nabalitaan natin yung nangyari sa Cebu. Okay, so lahat tayo nagkaroon tayo ng anxiety. Amen. Ano yung mangyayari? Baka matulad din tayo. Baka may masira na property, gamit, or worse, 'di ba? Merong mawalang buhay. So, 'yan yung dinulot ng bagyo na ito, no? Okay, so pero salamat sa Panginoon, okay, na bagaman syempre tayo po ay nalulungkot din at nakikidalamhati sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo. Ngayon pa man, syempre salamat sa Panginoon dahil yung takot, yung ina-expect natin, 'di ba, na posibleng mangyari sa atin ay hindi pinahintulutan ng Panginoon na maranasan din natin, ano. So salamat sa Panginoon at salamat sa kanyang kabutihan, salamat sa kanyang proteksyon para sa ating lahat. Amen. So ang pag-iingat na yan, ang pasasalamat sa Panginoong Hesus lamang. Okay? So sabi ko nga kanina, it's very timely yung topic natin ngayon. Okay? So yung calming the storm. So nawa ma-reflect din natin kung paano yung ano ba yung mga storm, 'di ba? Kasi hindi lang naman 'to literal na bagyo mga pag-uusapan natin. Gayunpaman, sige, basahin natin yung reference nito, no, yung mother verse ng ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung kwento dito, yung scenario? Ito yung galing si Jesus Christ. Alam niya yung galing siya sa pagpapakain, 'di ba, ng mga 5,000 at pupunta sila sa kabilang ibay at dadaan nila yung isang lawa doon, ano. So papunta sila, parang hahayo ulit sila, pupunta doon sa kabilang dako ng lawa, no. At habang papunta sila doon, ito yung nangyari, Matthew 8:23-27, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Okay. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Okay, so yun yung nangyari, no? Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas nyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon. At bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. So, yun yung kwento, no, mga kapatid. Okay, so nung habang patawid sila sa kabilang dako ng lawa, biglang, kumbaga, parang nagka-thunderstorm. Okay, sa thunderstorm na yan, syempre, lumakas yung alon, ang lakas nung unos nung ulan, to the point na natatabunan na yung ng alon yung bangka. Siyempre, yung mga alagad niya dito, natakot na, no? So masasabi ko na talagang malakas. No? Kasi nga, ultimo, including dyan, yung mga alagad niya ng mga mangisda. Di ba? So, yan, yung mga sanay talagang lumangoy yan. Pero, ganyan pa man, nagkaroon sila ng takot. Di ba?
to the point na ginising nila si Jesus Christ. Amen. So napakaganda naman din nung ginawa nila, no. Pumunta sila kay Jesus Christ. Alam nilang, 'di ba? May magagawa, no, si Jesus Christ. Okay. So maganda rin yung ginawa nila. Gayunpaman, ang nangyari dito, imbis na, 'di ba, imbis na sila ay i-commend, diba? Pinagalitan pa sila, no? Sabi dito ni Jesus, ba't kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Okay, so ano kaya ibig sabihin nung sinasabi dito ni Jesus Christ? So nawa, sa pag-uusapan natin ngayon, maging malinaw sa atin, ano? So, nung gumising si Jesus Christ, pinatigil ni Jesus Christ yung alon, bumuti yung panahon, at lahat ay namangha. Okay, so ngayon, amen. So, sa buhay natin dito, so saan ba natin mare-relate itong scenario na to, no? So, although sa buhay natin dito sa mundo, meron talaga tayo literal na bagyo na nararanasan. Recently nga lang, nandiyan yung takot, 'di ba? Malakas na bagyo, malakas na hangin, 'di ba? Nandiyan nga yung sinasabi, natabunan na ng bagyo. Niuwan, 'di ba? Yung buong Pilipinas. So, doon pa lang sa mga babala, doon pa lang sa mga preparation, nakakatakot na, no? Okay. So, literal, meron tayong na-experience ng mga bagyo. At salamat sa Lord, hindi tayo naapektuhan ng ganong kalala, no, ng mga bagyo. No? Salamat sa Panginoong Hesus yan. Amen. So, gayunpaman, syempre, ano pa ba yung mga bagyo sa buhay natin? So, marami tayong bagyo na nararanasan. Ibig sabihin ng bagyo, di ba, storm, katulad ng nangyari sa mga alagad, itong bagyo na to, nagdulot sa kanila ng takot, nagdulot sa kanila ng pangangamba, nagdulot sa kanila ng tinanggal yung kapayapaan. Amen. Wala yung kapayapaan ng mga alagad dito, eh. So, nangamba sila, nabalisa, natakot, at yan yung laging dulot niyan na sa atin, sa bawat isa sa atin, ano. Every time na dumadaan tayo ng bagyo, ano man yung mga bagyo na yan sa buhay natin, pwedeng spiritual, emotional, financial, relational, diba, mental, okay? So marami dito sa mundo na nag-aalis o binabangga yung kapayapaan, yun na tayo ay nilalagyan ng takot, tayo ay binibigyan ng pangangamba. So iyan yung mga bagyo na meron tayo dito sa mundo, no? Okay? So, in all that situation, in all that storms, siyempre, karaniwang tanong natin, asan si Jesus Christ? Asan ang Diyos? Okay? So, magandang dito pala makita na natin, no? Si Jesus, yung mga alagad, hinanap agad nila si Jesus Christ. So, dito pala makita na natin kung ano dapat yung maging gawa natin, ano yung dapat yung gawin natin, diba? Hanapin agad natin si Jesus Christ. Amen. So, isang magandang dapat nating initiative, parang initial, diba? Initial na dapat nating gawin, asan si Jesus Christ. Diba? Hanapin agad natin si Jesus Christ. Amen. So, sa atin, sabi ko kanina, napakaraming common storms sa buhay natin. Okay? So, hindi lang lagi yan physical, pwede rin sabi ko, emotional, spiritual, relational. Okay? Gayun pa man, lahat ng yan, mga kapatid, may itinuturo din sa atin at meron din yung mga advantages o positive effect sa ating lahat. Amen. So, makinig lang po tayo, no? So, lahat tayo ay matuto. So, identify muna natin, di ba, ano ba yung mga storm sa buhay natin. Sabi ko nga, hindi lang to yung literal na storm. So, marami tayong mga storm sa buhay. So, ano pa ba yan? Isa dyan yung mga storms of fear and anxiety. Okay? Yung takot sa kinabukasan, takot sa future, takot dun sa walang kasiguraduhan, takot dun sa, di ba, sa kapahamakan. So, di ba, ano yung mangyayari sa akin sa future? Diba? At alam ko, lahat tayo nagdaan dyan. Lalo na noong tayo ay nasa professional stage na tayo, nagtatrabaho na tayo, tapos na tayo mag-aral. Kumbaga, ito na seryosong part ng buhay natin. Ano? Ito na yun. Wala na yung tapos na tayo sa papetiks-petiks. So, pag nagtatrabaho na tayo,
nandito na yung preparation natin sa pagpapamilya, etc., etc. Amen. So, yan yung mga takot natin in the future, no? So, lahat tayo nagdaan dyan, parang, lalo na pag tinignan pa natin yung ibang mga kabatch natin, uy, nandito na sila, ako nandito pa din, nandun na sila, meron na silang pamilya, meron na silang stable job, meron na silang bahay, diba? Settled na sila, tas ako, ito pa din. So, lahat yan, at pinagdadaanan natin yan, okay? So, yung mga uncertainties din, diba? Totoo naman, nakakatakot talaga. Yung sakit ko nga, isa yun sa mga nagpatakot sa akin fear of ano yun yung mga yung walang kasiguraduhan, yung hindi mo alam, di ba? Ano ba yung mangyayari sa iyo? O totoo, wala tayong kakayanang hawakan, di ba? Yung future natin, ano? Sabi nga, napakinggan ko din, dun sa lapida daw, di ba? Dun sa lapida, may 2 petsa dyan, born and death. Okay? So, sa born and death, yung 2 petsa na yun, wala tayong kinalaman dyan. Wala tayong kakayanan, wala tayong say kung paano natin isa-set yung 2 petsa na yan. Okay? Hindi natin control yan. Ano lang daw yung control natin, mga kapatid? Yung dash. Okay? Yung between born and death. So, yun lang yung may control natin. Ano? So, kung meron tayong takot ngayon, ano ba yung mangyayari? I hope this time, di ba, ma-realize din natin doon sa dash, doon sa pagitan, kung hindi tayo nakaayon sa kung paano tayo nabubuhay, talagang meron tayong dapat ikatakot. Amen. Meron talaga tayong dapat ipangamba. Okay? Pero once na alam natin kung paano natin gagamitin yung buhay natin. Amen. So, this will give a very, very big help sa ating lahat para mawala yung anxiety natin, yung fear natin. Kasi once na tama yung paggamit natin ng buhay, ayon sa design ng Diyos, amen, mawawala yung fear, uncertainty natin, diba? Anxiety natin. Amen. So, syempre, yan yung mga isa sa mga fear natin. Pero sabi nga, lagi naman may kasagutan ng Biblia. Lagi may kasagutan ng salita ng Diyos. Jesus says, sabi dito, do not be afraid. Sabi sa Isaiah 41:10, do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Amen. So, napakagandang pangako ng Panginoong Jesus. So, ayan, nawa, maalala din natin itong Isaiah 41:10 sa mga kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga takot, di ba? Anxiety. Amen. Yan yung mga storms natin. Amen. So, napakagandang pangako na to ng Diyos. Huwag daw tayong matakot. Kasama natin ng Diyos. Amen. Kasama natin si Jesus Christ. Huwag tayong huwag tayong mabalisa, huwag nating hayaan na sabi nga, huwag tayong mangamba. Sabi dito ni Jesus Christ, palalakasin ko kayo at tutulungan. Iingatan tayo at ililigtas. Amen. So, ano man yung mga kinatatakutan natin in the future, mga kapatid, di ba, merong kasagutan ng Diyos. Amen. Ano pa yung mga storm sa buhay natin? Sickness and pain. So, ito yung mga inevitable din, So, hindi rin natin kontrolado. Okay? Kung tayo ba'y magkakasakit. Okay? So, gayon pa man, whenever na merong tayong mga karamdaman o mga sakit na nararamdaman, amen? So, nagbibigay din sa atin yan ng takot. Nagbibigay din sa atin ng pangambayan. Nagbibigay din sa atin ng, di ba, nagtatanggal din ng kapayapaan natin yan. Yung illness, yung health challenges natin, yung physical weakness. So, as we age, talaga namang mararanasan natin itong mga bagay na to. I mean, as we age, di ba, lahat ng yan, yung physical, nakatawan natin, hihina at hihina yan. I mean, so, that's the reality of life. Okay? And hanggang, yan talaga ang katawan natin. Okay? Darating tayo dun sa prime, and then sabi nga sa atin, darating yung dapit hapon ng buhay natin. Kasi nga, we are not here for eternity. Diba? I mean, hindi tayo
panghabang buhay dito, no? Hindi tayo temporary lang tayo dito sa mundong ito. So, lagi nating napapakinggan yan sa mga preachings natin. Lagi nating napapakinggan yan. Okay? Na hindi tayo para dito sa mundo. Okay? Lahat ng yan, mawawala, even our lives, buhay natin, yung hininga natin, sooner or later, mawawala rin tayo dito sa mundo. Amen. So, kung mali nga yung mindset natin, mali yung pananaw natin sa buhay, mali yung pagtingin natin sa buhay, ay talaga nga namang matatakot tayo. Amen. Amen. Ngayon pa man, sabi nga ni Jesus Christ, kung tayo man din ay merong storm ng sickness and pain, amen, isa rin ang sinusuguro sa atin ng Panginoong Jesus. Isa rin ang kasagutan sa atin. Jesus is the great healer. Amen. Ang sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord, the God who heals you. Amen. Si Jesus Christ, ang Diyos, ang dakilang manggagamot, at maraming patunay at maraming ginawang himala ang Diyos patungkol sa pagpapagaling. Amen. Amen. So, kung mababasa natin sa Marcos, di ba? Marami doon. The Book of Mark, amen, yung siya ay nagpagaling, nandiyan yung pinagaling mga bulag, pinalakad yung mga lumpo, pinagaling yung mga may ketong, kahit yung babae na inaagasan, pinagaling din. Amen. Kahit yung last na topic natin dito, yung pinagaling yung paralitiko. Amen. So, Jesus Christ, the great healer. Okay. So, kung ang takot natin, yung sakit natin, let's have faith in Jesus Christ, the greatest physician. Amen. The great physician na pwede nating matakbuhan. Amen. So, ano pa? Yung mga storms na meron tayo. So, tingnan natin, baka ito yung mga pinagdadaanan natin, ano? Financial struggles. Okay. Loss of job, poverty, and overwhelming needs. Amen. So, alam ko, kahit na tayo po yung mga naglilingkod na sa Panginoon, nakakaranas pa rin tayo ng, di ba, pinatatalsik tayo sa trabaho, di ba, nawawalan tayo ng trabaho, at masakit yan. Amen. Gayon pa man, di ba, hindi man tayo pinabayaan ng Panginoon, di ba? So, nagbigay din ng takot sa atin yan. Paano yung, lalo kung ikaw yung breadwinner, na wala ka ng trabaho, paano na yung pamilya mo? Paano yung kakainin nyo? Paano yung future? Paano yung kapatid mo? Paano yung nanay at tatay mo? Amen. Nakakapagbigay nga naman talaga ng takot yan, ano? So, yung poverty, yung kahirapan, lalo ngayon, pahirap na pahirap ang mundo. Okay? Kung diisipin natin, pamahal ng pamahal, titingnan natin, pamahal ang bilihin. Amen. So, ako, yan, iniisip ko din yan, mga kapatid. Hindi naman talaga may iwasan, ano? Lahat tayo maiisip natin yan. Ganyan pa man, na lagi naman din pinapaalala ng Panginoong Jesus, no? Na, kailan ka ba? Diba? So, sa atin, kahit isipin natin na nagtataas yung mga bilihin, tatanungin lang tayo ng Lord, kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Diba? Kailan ka ba pinabayaan? Diba? Kailan ka ba hindi nakakain ng isang araw? Diba? Kailan ka ba, kung nandiyan yung mga bills, kailan ka ba naputulan? Kailan ka ba, diba, nagkulang? Diba? O, lahat tayo nakakaranas din ng napakaraming bills na hinaharap buwan-buwan. Okay? Pero salamat sa Panginoon, diba, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Sabi nga niya, ito rin nakasagutan sa atin ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Okay, kung babasahin natin yan, seek first the kingdom of God. Okay? Kasi nga, gusto lang tingnan natin dito yung pinaka message, diba? Your Father knows what you need before you ask Him. Okay? So, ang mahalaga, mga kapatid, diba? Isa rin sa message ng Matthew 6, diba? Seek first the kingdom of God. Tulad ng ginawa ng mga lagad, hinanap mo na nila si Jesus Christ. Amen. So, dito pa lang, ganda na ng kasagutan sa atin ng Panginoong Jesus. Actually, ano pa lang to, mga examples pa lang natin, yung different storms. So, hindi pa tayo talaga doon sa topic natin. Okay? So, nawa, ayan, dito pa lang, kung meron tayong mga takot na, anxiety, financial struggle, mga kapatid, ito na yung kasagutan sa atin. Amen. Ito na yung sagot sa atin ni Jesus Christ. Seek first the kingdom of God and His righteousness,
and everything shall be added unto you. Okay. Ano pa? Storms of broken relationships. Amen? So, napaka-ano rin ito, no? Isa sa mga mabibigat na pagsubok na pwedeng danasin ng tao. Family conflicts, betrayal, or rejection. Okay. So, sa mundo natin ito, isa yan sa mga mabigat din na pinagdadaanan, no? Anak sa magulang, hindi magkasundo. Kapatid sa kapatid, hindi magkasundo. Yung manugang, sa biyanan, hindi rin magkasundo. So, masasabi natin na although parang common na din, ano? Parang dahil sa common nito, di ba? Parang sasanay na lang din tayo ang Pinoy na ganyan talaga ang mangyayari. Pero deep in our hearts, mga kapatid, nakakalungkot, di ba? Merong kulang, walang peace. Di ba? At ayaw natin na magkaroon ng mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Nasa loob tayo ng isang bubong, pero di ba, walang peace sa loob. Di ba? Merong pag-aaway. Kung hindi man nagkakaroon ng away physically, di ba? Pero hindi man nagpapansinan, it's still, di ba, walang peace. So, ayaw natin nagkakaroon nun. So, may consider natin na talagang isa din to sa mga bagyo ng buhay na pinagdadaanan ng tao. Betrayal, di ba? Napagtaksilan tayo. Masakit yan. Amen? Na lalo na kung binigay natin yung lahat para sa tao ngayon, pero, di ba? Binetray tayo, pinagpalit tayo, di ba? Chinit tayo. Amen? So, masakit yan, mga kapatid. It is a very napakalaking storm yan. Okay? Napakabigat na bagyo ng buhay natin yan. Amen? Even the rejections. Okay? So, kapag nare-reject tayo, isa sa bumababa sa atin yung self-esteem. Diba? Na parang, lalo na kung talagang napaka-importante sa atin ng tao, okay, at na-reject tayo, to the point, alam nyo, marami ding mga nagsi-suicide dahil, di ba, dahil sa rejection. Parang sinasabi na sa sarili nila, parang wala silang kwenta, wala silang say sa mundong ito. Parang ganun. So, it brings, di ba, parang trouble sa kalooban ng isang tao once na na-reject tayo. Napakabigat nun, mga kapatid. Amen. At kung meron man tayong mga conflict na yan, mga kapatid, sa mga sa families natin, o meron tayong mga hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, isa lang din sagot sa atin ni Jesus Christ dito, no? Forgive and you will be forgiven. Okay, so lagi nating napapag-aralan, and last time lang, di ba, napag-aralan natin yung forgiveness. Okay, so napaka-importante ng forgiveness, especially sa mga Kristiyano. Ang forgiveness, hindi yan option. Hindi yan optional. Patatawarin ko ba to? Hindi. Regardless, diba? Ang forgiveness po, kailangan natin gawin regardless kung sino yung person na ito, at regardless kung gaano kabigat ang ginawa nito. Amen? Tayo po ay inatasan ni Jesus Christ na magpatawad, diba? Sa sino man at sa kung ano man ang ginawa. Amen? Yan ang Christianity. Amen. Yan ang pagiging anak ng Diyos. Okay? So, yan. So, isa yan sa mga kasagutan whenever na tayo po may mga conflict, broken relationships. Ano pa? Amen. So, sa atin din yan yung storms of spiritual weakness and doubt. Amen. So, spiritual weakness and doubt. So, sabi rito, Psalms 46:10, stop fighting, he says, and know that I'm God. Supreme among the nations, supreme over the world. Amen. So, alam ko tayo din lahat ng mga, dahil nga sa mga pagsubok, kuminsan naapektuhan na rin yung, di ba, spiritual life natin. Diba? Parang, dahil napakaraming pagsubok, nadadaya tayo minsan ng kaaway, kaya nagda-doubt tayo sa Diyos, humihina tayo. Amen. So, aminin natin talaga namang
Diba? Whenever na mabigat ang pagsubok, laging nating naiisip at ang pumapasok sa isipan natin, bitawan muna yung ministry eh. Di ba? Bitawan muna yung paglilingkod. Amen? Kahit na hindi naman yung ministry ang dahilan. Okay. So, ganun katuso ang kaaway. Ganun katuso. Amen? To the point na talagang ang problema, financial, ang problema, broken relationship, ang problema, yung mga physical, okay? At kapag nadaya tayo ng kaaway, aging paisip sa atin, hinto muna ako sa ministry, hinto muna ako dyan. Okay? So, inaatake din yung spiritual. Diba? Kaya tayo humihina. Nanlalamig. Diba? Parang ayaw na natin. Nagkakaroon na tayo ng doubt sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, hindi ko masisisi, no? Ang bawat isa na naka-experience niyan. Kasi yan talaga ang atake ng kaaway. Diyan tayo na-atake. Okay? Hindi ko rin sinasabing mahina tayo pagdating dyan. Pero ang mahalaga mga kapatid, di ba? Kung meron man tayong experience sa ganito o tayong maharap sa gantong sitwasyon ng bagyo ng buhay natin, mga kapatid, sabi dito, stop fighting. Okay? And know that I'm God. Amen? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Huwag na nating, kumaga nga sabi sa kanta, di ba? Drop the sword. Di ba? Drop the sword. Yung kanta ni Gary B. Warrior is a child. Kasi kaya tayo napapagod kasi yung laban natin, 'di ba? Pinalagay natin sa kamay natin eh. 'Di ba? Natutapon kapag natatalo tayo, ang maisip naman natin, hindi tayo tinulungan ng Diyos. Diba? Parang pinabayaan tayo ng Diyos. Kaya minsan, 'di ba, binibitawan natin yung ministry. At the first place, nilagay natin yung laban sa kamay natin. Diba? Ang sabi sa kanyang salita, the battle is the Lord's. Amen? Magtiwala kayo sa Diyos. Tulad ng ginawa ng mga alagad. May mga isda doon. Alam kong nakaranas sila ng napakaraming bagyo habang sila ay nangingisda. Alam nila gagawin. Alam nila. Amen? Pero, nung nakita nila na mabigat yung bagyo, o binagbagyo sila, malakas yung alon, hindi na nilabanan, hindi man nagyabang yung sila Pedro, di ba? Kaya ko to. Ibaba lang natin yung layag. Diba? Kaya kong pakalmahin yan, o kaya kong hindi tayo lumubog. Hindi. Ang ginawa nila, hinanap nila si Jesus Christ. Ginising nila si Jesus Christ. Stop fighting and know that I'm God. Supreme among the nations. Supreme over the world. Amen? Amen? So, lahat ng yan, lahat ng bansa, buong mundo, ay nakasubmit yan sa kapangyarihan at sovereignty ng Diyos. Amen? In Jesus Christ. Amen? Okay? Amen? So, yun yung mga storms ng buhay natin. So, not just literal na storms. So, ano ba yung mga storms sa buhay na meron tayo ngayon? Amen. So, nawa, yan, dito pa lang, mabless na tayo. Dito pa lang, masalo na natin yung message ng Lord. Mapalakas na tayo. Amen. So, lahat tayo dumaranas niyan ng mga storms sa buhay. Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi natin may iwasan yan. Hindi natin matatakbuhan. Christian life ay hindi yan living or lying in a bed of roses, okay, na okay ang lahat. Hindi. Na kay Jesus man tayo o wala, lagi tayo may pagsubok. Daranas at daranas tayo. That's the reality ng buhay natin dito sa mundo. Hindi pwedeng wala. Amen. Ngayon pa man, ang difference, mga kapatid, kung tayo na kay Jesus Christ, kaya natin mapagtagumpayan yan. May katulong tayo. Amen. Merong mag-guide sa atin. That's the difference. Amen? Okay? So, ano yung lesson na gusto nating ituro ngayon dito, no? Jesus is present in every storm. Okay? Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself will lead you and be with you. He will not fail you
or abandon you. So do not lose courage or be afraid. Amen? So mga kapatid, sa buhay natin, nung tayo po'y nakipag-isa kay Jesus Christ, hindi lang tayo nakipag-isa sa Kanya sa mga sitwasyon na maayos. Tandaan natin yan, ano? Na hindi ganun si Jesus Christ na kapiling lang natin siya, nakipag-isa tayo dahil okay tayong lahat. No. Okay. Hindi natin siya kasama every time na nagpe-fellowship lang tayo, nagwo-worship tayo, or nasa maayos na kalalagayan tayo, mga kapatid, ano? Hindi. Even sa mga bagyo ng buhay natin, huwag natin kakalimutan yan. Mas lalong kasama natin si Jesus Christ. Amen? So, whenever na dumarating tayo sa mga storm ng buhay natin, bagyo ng buhay natin, lagi nating tatandaan at huwag nating kakalimutan. Amen? Present si Jesus Christ in every storm. Okay? So, katulad ng mga alagad, diba, sabi ni Jesus Christ, punta tayo sa kabilang ibayo, magbangka tayo, daanan natin itong lawa. Amen? Sumunod yung mga alagad. Okay? So, doon sa atin, okay, talaga namang sa buhay natin, gayon din, hindi lang tayo sumusunod kay Jesus Christ dahil okay din ang lahat. Sabi ko nga kanina, maraming pagkakataon pa sa buhay natin, sa bawat araw hanggat nabubuhay tayo dito, dadaan tayo ng mga pagsubok. Amen? At hindi tayo followers of Jesus Christ sa mga mabubuting bagay lang. Okay? Dapat maintindihan din natin na follower din tayo ni Jesus Christ, even dapat sa mga pagsubok. Amen? Even sa mga storms ng buhay natin. Okay? Yung mga alagad, hindi lang sila yung talaga mga alagad, ano? Yung mga naging disciples niya, mga alagad, yung 12, diba? Although kasi may mga alagad din siya, diba, na sumusunod sa kanya dahil may napapala, may nakakain. Okay? Pero ang true disciple, true follower of Christ, hindi lang sa magandang bagay, hindi lang sa maayos na sitwasyon dapat tayo sumusunod kay Jesus Christ. Diba? Even doon sa mga storms ng buhay natin, lahat tayo may pagsubok, yung mga alagad nga, sumunod kay Jesus Christ. Diba? Sumunod sila kay Jesus Christ na alam naman nila, di ba? O alam din malamang ni Jesus Christ. Omniscient God yan eh. Alam ni Jesus Christ, dadaan tayo ng bagyo. May tuturo ako sa inyo. Okay? Amen? At inakay ni si Jesus Christ doon. Inakay ni Jesus Christ yung mga alagad, hindi papalayo sa storm, kundi papalapit sa storm. Kasi nga, di ba? Alam naman ni Jesus Christ na ito ay may mabuting bagay na ituturo din sa kanila. Okay? So, ganoon din sa atin, mga kapatid. Okay? So, sa atin, sa buhay natin, dapat sa pag-follow natin kay Jesus Christ, let's put our all trust to Jesus Christ. Na, although may pagsubok, hindi tayo i-abandon ni Jesus Christ whenever nandiyan na yung storm. Amen? Okay? So, sa buhay natin, ayan, lagi nating maisip at lagi nating ipaalala sa ating sarili na kasama natin si Jesus Christ kahit sa mga bagyo ng buhay na meron tayo. Amen? God's presence does not mean the absence of problems. Okay? So, napakaganda nun, no? So sabi nga, hindi yan yung pag nandiyan si Jesus Christ, wala na tayong pagsubok na pagdadaanan. Andiyan pa din. Pero pinagkaiba nga, ba, may kasagutan ng Diyos. So kapag nandiyan ang presensya ng Diyos sa buhay natin, there is always peace. Tulad ng sabi ko kanina, mga kapatid, isa sa tinatanggal ng mga storm sa buhay natin ay yung kapayapaan. Okay? Kapag nandiyan si Jesus Christ,
Yung presensya niya, na-acknowledge natin, diba, sa buhay natin na hinaharap natin yung bagyo. One is sure na meron tayo, diba? That is His peace. Amen? Okay. Ano pa? Jesus has the authority over every storm. Matthew chapter 8 verse 26. Then he got up and ordered the winds and the waves to stop, and there was a great calm. Okay? So, si Jesus Christ, nung nagpanik na yung mga alagad, ginising na siya, inutusan niya yung hangin, inutusan niya yung alon na tumigil. At nung inutusan na ito, diba, kumalma yung paligid. Amen? So, kaya tayo tatakbo kay Jesus Christ. Kaya tayo lalapit kay Jesus Christ. Okay, acknowledge natin na kasama natin siya. Jesus Christ has the authority over every storm. Hindi lang yung literal na bagyo. Lahat ng bagyo ng buhay natin na in-identify natin kanina, mayroon siyang authority doon. Amen? Kaya kung may tatakbuhan tayo, it's Jesus Christ lang dapat. Amen? Ano pa sabi? Colossians chapter 1 verse 16 to 17. For through Him, God created everything in heaven and on earth, the seen and the unseen things. Okay? So, may authority daw, ano? Lahat daw yan. Create ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, yung langit, diba? Yung lupa, ang mundo, ang mga nakikita at yung mga hindi nakikita, including spiritual powers, lords, rulers, and authorities. God created the whole universe through Him and for Him. Amen? Ayun yung maganda doon, no? Through Him and for Him, para sa Kanya, para kay Jesus Christ. Ibig sabihin, para mag-submit kay Jesus Christ yan. Amen? So, yung authority niya, authority ni Jesus Christ, cover lahat yan. Sa langit, sa lupa, yung mga bagay na nakikita at hindi nakikita, yung mga spiritual na kapangyarihan, yung mga namumuno, diba? Mga pinuno at yung mga makapangyarihan dito sa mundo, lahat ng yan, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ at para kay Jesus Christ. Christ existed before all things. Amen? And in union with Him, all things have their proper place. Okay. Amen? So, kahit na pinakamataas na tao dito sa mundo, lahat ng yan, amen, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Okay? Amen. So, alam ko tayong lahat, nakaranas tayo ng mga, nung bata tayo, may nakaaway tayo. Diba? O kahit siguro sa panahon natin may edad na tayo, di ba? Nandiyan yung, minsan, pag tayo naargabyado, humingi tayo ng tulong. Humingi tayo ng tulong doon sa alam nating may kayang gawin. Minsan, yung bata nga tayo, sumbong tayo sa kuya natin kasi alam natin may kayang gawin yung kuya natin. Minsan sa tatay natin, alam natin may kayang gawin yung tatay natin. Okay? So, kung may problema tayo sa trabaho, halimbawa sa mga government agency, diba, di natin maiwasan, diba? Alam mo, guilty rin tayo lahat kapag meron tayong, diba, pag merong mga, ako dati, last time, diba, hindi ko alam kung taon yun, basta yung nabugbog ako sa Plaridel. Okay? So, ginamit ng tatay ko yung, diba, connection niya sa mga politiko. Okay? So, pero hindi para gumante. Para takutin lang yung nanggulpi sa akin. Okay? So, pinitbit ng daddy yung mga bodyguard ng mga kaalyado niyang politiko. No? So, to the point na mapakita dun sa nangbugbog sa akin na may kapangyarihan, di ba? May kayang gawin. Okay? Kung ano man yung iutos, ano man yung gawin, ano man yung planuhin para sa kanya, ay kayang gawin para, diba? Kayang gawin. Kung gustong gantihan, kayang gantihan. Amen. So, yun, natakot, no? So, minsan gumagamit yan. Sa atin, gumagamit tayo ng mga may makapangyarihan sa atin, ano, na pwede nating sumbungan, pwede nating sandalan para
makagante, makaquits, or tayo ay payagan. So, ano man yung request natin. Di ba? Kung minsan malapit tayo kay Mayor. Mayor, baka naman pwede sa ganito. Oh, pwede tayo, kilala ko, may nakatrabaho makilala si Mayor nun. Lapit tayo sa kanya, no? So, may ganun tayong mga pananaw dito sa mundo, ano? Amen? Okay? Pero ako naniniwala, mga kapatid, sa mga storm ng buhay natin, walang kahit sino mang tao dito sa mundong ito ang may kakayanang tumulong sa atin 100%. Amen. Kaya kung meron tayong tatakbuhan, kung meron tayong susumbungan, meron tayong lalapitan, si Jesus Christ. Amen. Kasi siya ang may authority sa lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. Amen. So kung lalapit tayo sa isang tao na alam naman natin wala siyang magagawa, ba't pa tayo lalapit? Sayang lang yung effort natin. Amen? Tama? Kung problema natin, halimbawa ay doktor, halimbawa problema natin ay medical assistance, at alam nating meron tayong kamag-anak na doktor, ay lapit tayo sa kanya. Advantage natin yan eh. Amen? Man makakatulong yan. Pero hindi ka lalapit sa karpintero kung medical attention ang kailangan mo. Tama? Amen. So masasayang lang. Okay. Kaya nga dito, mga kapatid, kung ang problem natin, kung inaharap nating storm, yung mga sinabi natin kanina, di ba, yung takot, anxiety, yung sickness, pain, spiritual doubts, spiritual weaknesses, di ba, yung mga broken relationships, di ba, yung mga nature natin, kung problema natin din yan, financial struggles, problema natin yan, mga kapatid. Yun yung mga storms ng buhay natin, mga kapatid. Kayang-kayang sagutin ni Jesus Christ lahat yan. May authority si Jesus Christ sa lahat ng bagay na yan. Kaya kung may lalapitan tayo, lumapit tayo kay Jesus Christ. Amen? Amen? So, lahat ng yan, sa utos ni Jesus Christ, pag sinabi ni Jesus Christ, pumalma ka, tumigil ka, kayang patigilin ni Jesus Christ yan kung loloobin niya. Amen? So we as Christians, dapat automatic na to sa atin, di ba? Automatic na lagi ang tanggulan natin, lagi ang sumbungan natin si Jesus Christ. Diba? Laging dapat nating unang lalapitan si Jesus Christ. Jesus Christ is just one prayer away. Kung tayo po ay nabibigatan, tayo po'y nababagabag sa kung ano man yung mga storm ng buhay na meron tayo, just pray. Jesus Christ has the power over them. Amen? So, meron si Jesus Christ na kakayanan. Lahat ng yan, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Okay? Ano pa po? Ang sabi dito, storm help us know who Jesus truly is. Matthew chapter 8 verse 27. Everyone was amazed. What kind of a man is this? They said, even the winds and the waves obey him. Amen? Okay? So, alam kong napapakinggan na rin natin dati no, yung pagdating sa pagsubok, pagdating sa mga problema, kapag tayo po ay may mga financial struggles, kapag tayo po ay may mga karamdaman, sickness, broken relationships, etc., lahat ng mga storms ng buhay natin, hindi natin, o sabihin natin na lagi natin narinig, Jesus the answer, Jesus the healer, Jesus the Savior. Amen. So lahat ng yan, totoo, mga kapatid. Pero alam niyo, benefit whenever na na-experience natin ang mga pagsubok na ito. Mas nakikilala nating mabuti na tunay nga si Jesus Christ nga ang healer. Kasi nung nagkasakit ako, pinagaling niya ako. Jesus Christ is truly the answer dahil nung meron akong problema, meron akong pagsubok, financial, diba? Meron akong pagsubok, relational, emotional. Amen. Siya yung naging kasagutan.
Jesus Christ, truly the Savior. Amen? Dahil when in times of need, pag nasa danger ako, nasa alanganin niya akong sitwasyon, iniligtas niya ako. Amen? So, hindi natin mapapatunayan at hindi natin, kumbaga nga ay parang, hindi na lang to hearsay. Hindi na lang natin to naririnig. Jesus Christ the answer. Pero napatunayan natin, based on our experience, tunay nga, si Jesus Christ nga ang healer. Si Jesus Christ nga, diba, ang answer. Amen. Kaya, whenever na may storm sa buhay natin, hindi ko sinasabing maging masaya tayo. Okay, na ikatuwa natin. Amen. So, ikatuwa natin na dumadaan tayo sa pagsubok. And parang matuwa na parang tayo nababaliw. Although meron din naman dapat na ikagalak natin. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, rejoice always with the Lord. Amen. Rejoice always. At ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen. So, ang punto ko dito mga kapatid, no, na kung tayo po ay dumaraan ng pagsubok, ibahin lang natin yung perspective. Okay. Start na natin ibahin yung perspective natin na instead of malungkot tayo, mabagabag tayo, isa sa perspective dapat na meron tayo regarding sa mga bagyo ng buhay natin is tingnan natin na as pagpapareveal, diba, ni Jesus Christ who truly He is, diba? Kung sino talaga siya, diba? Kung tayo po ay mayroong karamdaman, diba? Isa sa isipin natin, isa sa mindset natin, isa sa perspective dapat na meron tayo, pagagalingin ako ni Jesus Christ, may experience ko yung pagpapagaling niya. Amen. Gagaling ako. Siya ang great physician ko. Amen. Kung ako may financial struggle, huwag kang mabagabag. Labanan mo ng pangako ng Diyos. Labanan mo ng katapatan ng Diyos na napapakinggan mo. Diba? Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ni Jesus Christ. Bills, bring it on. Alam kong pagdating ng dulo, tutulungan ako ni Jesus Christ. Amen. That's faith. Even na hindi mo pa nakikita yung resulta, pero nagtitiwala ka na sa sagot, that's faith. Amen. Amen. So, pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng bagyo, mas tataas talaga yung pananampalataya natin. Mas lalakas dahil napagtagumpayan natin yan because of Jesus Christ. Yung ina-expect natin tulong, dumating. Diba? Ina-expect natin pagpapagaling, dumating. Amen. So, yan ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So, dapat isa rin sa tinitingnan natin, it is an opportunity for us, diba, para makita natin yung kapangyarihan at miracle ni Jesus Christ at para mas lumalim yung pagkakilala natin kay Jesus Christ. Na yung mga naririnig natin is hindi na lang siya maging parang theory, diba? Hindi na lang siya parang maging diba, nasa isip lang natin. Bagkus, diba, ano na siya, nakatatak na sa puso natin because tayo mismo naka-witness ng miracle na yon. Naka-witness noong nung katangian ni Jesus Christ na yon. Amen? Ang sabi rin sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good. He protects His people in times of trouble. He takes care of those who turn to Him. Amen? So, kaya nga mga kapatid, kung tayo rin mga kapatid, sabi ko nga, kapag tayo po ay may mga, binabagyo tayo ng mga mundo, binabagyo tayo ng mga pagsubok, so, the Lord is good. At hindi mawawala yan. Lagi nating, binabanggit pa natin yan. God is good. All the time. All the time, God is good. At hindi po mawawala yan. Hindi kailanman mababago that the Lord is good. Jesus is good. That God is good. Amen.
Sa lahat ng pagkakataon, may bagyo man, may pagsubok man, may karamdaman man, meron mang mga alalahanin sa buhay, hindi mawawala sa katangian ng Diyos na siya ay mabuti. Amen. Lagi niya tayong poprotektahan. Spiritual, emotional, physical. Amen. So, lagi tayong iingatan ng Panginoong Jesus. Amen. Huwag niyo kakalimutan yan. The Lord is good. Amen. So, isa rin yan sa kasi sa mga nakakalimutan at dinapandarayan ng kaaway. Sabi, may pagsubok ko na, bigat-bigat na ng pagsubok mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Amen. Okay, parang yung ano, no? Parang yung magnanakaw din dun sa kabilang krus, no? Kinutya si Jesus Christ. Di ba ikaw ang Diyos? Dapat kaya mong gawin yan. Ba't di ka tinutulungan ng ama mo? Okay? Amen? So, kinutya yung goodness ng Diyos. Okay. So, yun talaga ang ginagawa ng kaaway. So, kapag may pagsusubok tayo, ang gusto ng kaaway, alisin ang focus natin kay Jesus Christ. Alisin ang focus natin sa kagandahang loob ng Diyos. Alisin natin ang focus natin sa kabutihan ng Diyos. Amen. So, kaya nga every time na may mga storms tayo, lapit lang kay Jesus Christ. Okay? Siya ang unang nating lapitan. Siya ang unang nating sandalan. The Lord is good. Tandaan natin yan, mga kapatid. Okay. Jesus brings peace in the midst of chaos. So, ito yung last na ito, mga kapatid. Okay. So, sabi ko nga kanina, isa sa inaalis ng mga storm ng buhay natin ay yung kapayapaan na meron tayo, no? Kaya tayo nagkakaroon ng kabalisahan, pangangamba, takot, kasi nawala na yung peace, eh. Okay. Pag sinabing peace, mga kapatid, ito na yung, yun nga, wala ka na sa focus. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Hindi mo na alam gagawin mo. Yan ang ano, eh. Kapag wala yung peace. Okay? Okay. Yan yung mga effect sa atin kapag tinatanggal ang peace sa buhay natin. Okay? So, salamat sa Panginoong Jesus kasi ito yung unang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kahit wala pa yung kasagutan na hinaantay natin, wala pa yung kagalingan, wala pa yung financial support, or yung kasagutan doon sa broken relationship na meron tayo. Amen. Ito yung unang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat, yung kapayapaan. John 14:27, peace is what I live with you. It is my own peace that I give you. Ito ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Kapayapaan nagmumula sa Diyos. I do not give it as the world does. Hindi ito yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan ng mundo, temporary, conditional, situational. Amen? So, hindi yan yung kapayapaan kasi once na nabago na yung ikot ng mundo, nabago na yung pananaw natin dyan, pag may bagyo na dyan, wala nang kapayapaan dyan. Kapag may nagkakagalit na, wala nang kapayapaan. Diba? Kapag meron ng mga karamdaman, wala nang kapayapaan. Ang kapayapaan dito sa mundo, kapag okay lang ang lahat. Okay? At hindi yun yung kapayapaan binibigay ng Diyos. Amen? Tandaan natin. Iba yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito yung kapayapaang idinudulot o ito yung dinudulot ng kapayapaang na meron ng Diyos na ibinibigay sa atin. Do not be worried and upset. Do not be afraid. Okay? So, kapag daw nasa atin ni kapayapaan, ito yung kapayapaang ibinibigay, ito na command sa atin ng Diyos. Do not worry. Do not be worried and upset. And do not be afraid. Lord, kahit na may bagyo, yes. Kahit na may financial struggle ako, yes. Kahit na may karamdaman ako, yes. Kahit na meron akong broken relationship, yes. Kaya mo na yan kasi peace is what I live with you. Kapayapaan niya. At yung kapayapaan niya,
kaya mong hindi mag-worry. Kaya mong hindi matakot. Amen? Amen? So, iyan ang dulot ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. True peace is not found in calm circumstances, but in the presence of Christ. The safest place in any storm is in the same boat as Jesus Christ. Amen. So, ganda nung sinabi na yun, ano? So, true peace is not found in circumstances, but in the presence of Jesus Christ. Amen. So, kahit anong pang sitwasyon ang meron ng labas, kung ikaw ay naka Jesus Christ, nasa presensya ka niya, you will experience His peace. And the safest place in the storm is in the same boat as Jesus Christ. Amen. Kaya dapat talaga tayo, mga kapatid, huwag tayong padaya sa kaaway. Kasi sinasabi ng kaaway, meron ka ng problema, tumalong ka na sa boat. Umalis ka dyan. Diba? Umaalo na, lumalakas, umi-storm. Diba? Talon, punta ka na sa pangpang. Lulubog ka. Yan ang sinasabi ng kaaway. Amen. Kapag nagpadaya tayo, pag tumalong ka, mas lalo kang malulunod. Mas lalo kang mapapahamak. Amen. Okay? So sabi sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. Amen. Okay. So kaya tayo payapa. Kaya yung binibigyan tayo ng kapayapaan, amen, always ready to help in times of trouble. Si Jesus Christ po, whenever na tayo po lumapit sa Kanya, hindi natin kailangang hintayin na mag-alas 8 ng umaga, diba, para makalapit sa Diyos. Dahil yun yung office hour. Okay, hindi. At hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay pang weekdays lang. O may ginagawa si Jesus Christ. Baka hindi ako matulungan. Baka may ginagawa ang Diyos. Baka busy. Amen? So, hindi po ganun. Sabi dito, God is our shelter and strength. Always ready to help in times of trouble. 24/7, anumang oras, anumang lugar. Sabi ko nga kayo na, just one prayer away. Always ready to help in times of trouble. Okay. So, alam ko, na-experience natin yan, ano? Lahat tayo, meron tayong mga pangangamba, meron tayong mga storm sa buhay natin. Okay. Na talagang hindi mo talaga maiwasan, mga baka matatakot ka. Pero alam nyo, experience ko, talagang nandyan yan, pero nandyan din yung mas nangingibabaw after mo mag-pray, after mo manalangin sa Panginoon, na itaas mo yung lahat ng pangamba mo sa buhay mo, lahat ng mga inaalala mo, lahat ng mga bit-bit mo, kabigatan mo, once sa itinaas mo sa Lord, kahit wala pa yung kasagutan, kahit pa wala pa yung mga prayer mo sa Kanya, wala pa yung answer sa mga prayer mo, isa ang laging nararamdaman, peace. Isa unang laging binibigay ng Diyos sa akin, kapayapaan. Okay. Para mawala yung kabalisan, wala yung takot, di ba? Sinasabi, sige, akong bahala. Ako nang bahala. Magtiwala ka lang sa akin. Okay? Na parang lumapit tayo, no? Lumapit ka kay Jesus Christ na humingi ka ng tulong. Parang ganun yung sitwasyon, no? Parang lumapit ka sa tatay mo. Tatay, parang hindi ko kaya yung hindi ko kaya assignment ko. Hindi ko kaya yung gagawin ko dito. Parang sinabi ng tatay mo, sige, ako nang bahala, matulog ka na. Bukas meron na yan. Diba? Tayo naman bilang mga anak, parang makakatulog tayo na maayos. Yung iisip natin, answered na, nasagot na, kahit wala pa, hindi pa natin nakikita. Okay? The same peace na ibinibigay sa atin ni Jesus Christ. Okay? Na once na ipinalangin natin sa Lord, itinaas na natin sa Lord yan, kumalma ka na.
Amen? Si Jesus Christ na bahala. Kung anong bahala, sagot kita. Magtiwala ka lang sa akin. Amen? Amen. So ngayon mga kapatid, okay. So, tapos na po tayo, no? So, nawa, mayroong mga reflection na ibinigay sa atin ng Diyos. So sa atin mga kapatid, alam ko nga, tayong lahat dumaraan tayo sa kanyang mga bagyo ng buhay. So, unang-una, invite natin si Jesus Christ sa bagyo ng buhay na meron tayo. Huwag natin ilayo sarili natin sa kanya. Amen. So dapat hanapin agad natin si Jesus Christ. Let Him lead, not our fear. Okay. Siya yung manguna. Huwag yung takot natin. Okay. Trust Him even when He seems silent. Okay. Kahit nasa tingin natin, so nag-pray tayo, parang wala pa yung sagot. Tiwala pa din tayo. Tiwala ka lang. Amen. Bakit tayo magkitiwala? Kasi His timing is always perfect. Amen. His timing is always perfect. Amen. Pasalamatan natin yun. At kahit kailan hindi sumabray si Jesus Christ sa oras na itinakda niya. Okay? Declare faith, not fear. Okay? So, instead na yung takot ang mangibabaw sa atin, yung pananampalataya ang palakasin natin. Pananampalataya ang pangibabawi natin. Speak God's promises out loud. Amen? Alam niyo, pag nagpe-pray ako, saya yan eh. Lalo na kapag talagang medyo mabigat talaga, lahat na ng mga prayer, lahat na ng mga aral sa prayer, diba? Talagang ibinabato ko rin kay Jesus Christ. Lord, di ba sabi mo, saan man may tatlo. Diba? Na sumang-ayon sa panalangin, yun ipagkakaloob mo. Tapos sabi mo rin, kapag ano man hilingin namin sa pangalan ni Jesus, bigay mo. Binibigay. Pangako ng Diyos yun eh. Diba? So, dapat talagang, binibigkas din natin yan. Even yung mga talinghaga, pag nagpe-pray din talaga ako, pag yung talinghaga ng mayroong kaibigan na nangungulit sa nung hating gabi, diba? Lord, ito na naman ako nangungulit. Kasi alam kong di mo ako matitiis. Amen. So, diba? That's faith. Pinangahawakan natin at sinasabuhay natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen. So, kung ano man yung mga pangako ng Diyos, diba? Iyan ang panghawakan natin. Huwag yung takot na nakikita ng mata, takot na ginagawa o binabalibag sa atin ng kaaway. Remember our past victories. Para makatulong sa atin. Amen. So, kung dati, diba, pinagaling ka na, maging kalakasan mo din yun. So, pinagaling ka na eh. Amen? Magkagalingin ka rin. The same physician, the same doctor na nagpagaling sa'yo, walang iba kundi si Jesus Christ, siya din yung magpagaling sa'yo. The same God, the same Jesus Christ na nag-save sa'yo nung ikaw ay nasa in times of trouble, siya din nang liligtas sa'yo kapag dumaan kulit sa pagsubok na to. Amen? Sabi ko nga kanina, whenever na tayo po ay nakakaranas siya at napapagtagumpayan natin, mas nadadagdagan yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Amen? And of course, mga kapatid, whenever na napapagtagumpayan natin to, ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Amen? Share natin to as our testimony. Huwag natin ipagkait sa mundo. Testimony natin to. Okay? So, alam nyo, parang ano yan eh. Diba? Parang sa mga regalo, masarap regaluhan ng isang bata na talagang makikita mo na ina-appreciate niya. Nagpapasalamat siya, pinagyayabang niya yung regalo, diba? Na ibinigay sa kanya ng ninong niya o ng ninang niya o ng magulang niya. Sa susunod, regalo ulit yan. Kasi nakita ng mga magulang, appreciative yung bata. The same thing sa atin yung mga kapatid. Whenever na may ginagawa ang Diyos na himala sa buhay natin, don't be afraid to share it. Diba? Don't be hesitant na i-share yan. Sa community natin, kung meron ginawang, di ba, may ginawang himala ang Lord ngayon. Star Ochi, pa-schedule ako ng
Pa-schedule ako ng sharing. Si-share ko to. Hindi kailangan bongga, mga kapatid. Kahit mailiit lang yan, kahit simple lang sa pananaw mo, sa pananaw ng tao, kung ito ang nagligtas sa'yo, kung ito ang nagbigay sa'yo ng kapayapaan, di ba? Kung binigyan ka nito ng, di ba, ng joy sa buhay mo, share it. Amen? Testimony mo yan. Ipahayag mo yan. Yung story mo, pwede niyan makapag-strengthen ng faith ng iba. Amen. Tulong yan sa iba. Amen. Share it. Huwag tayong mag-hesitate. Kaya, mas lalo tayong makaka-experience ng pagpapala ng Lord, ng mga miracles ng Lord. Diba? Kasi we share it eh. Diba? Sinishare natin testimony yan. Parang sinasabi, itong anak kong to, ay hindi ako nagkamali talaga. Gustong-gusto kong pinagpapala ito. Gustong-gusto kong ginagawa ng himala ito eh. Kasi pinapahayag niya yung kabutihan. Pinapahayag niya yung himala na ginawa ko sa kanya. Amen? Amen? So, dapat ganun tayo. Amen? So, ako may nahantay lang ako eh. Nahantay lang ako. At ipagpapasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Yung pa lang pinagpapasalamat kayo sa Kanya. Pero the details, siyempre, once na sinagot na ni Jesus Christ, amen, once na nangyari na, in-expect, hindi pa magdadalawang isip, i-share po yun sa inyo. Amen? Okay. At gusto ko lang din sabihin, ba? So, sabi sa Matthew 28:20, I am with you always to the end of the age. Okay. So, isang magandang pangako sa atin ng Diyos. Kasama natin si Jesus Christ hanggang sa katapusan ng mundong ito. So, huwag tayong matakot. Ano man yung harapin natin sa buhay, sino man yan, ano man yan, kasama natin si Jesus Christ. Actually, hindi lang dito sa mundong ito. Yun. Kahit matapos tayo ang buhay natin dito, kasama natin si Jesus Christ. Eternal life. Amen? Amen. So, siguro gusto kong tapusin ito sa isang kwento, mga kapatid. Kwento rin to sa bangka. Similar din yung sa kwento ng mga alagad kay Jesus Christ. Pero a different perspective. Okay? So, dito, merong isang mag-ama, diba, na namamangka din. Yung tatay niya nandito, siya yung nagiging captain, nagiging piloto ng bangka. Okay. So, isang araw, nag-fishing sila. And then, bigla na lang, nagkaroon ng thunderstorm. At, dun sa thunderstorm na yan, okay, talagang katulad nung nangyari dun sa panahon ni Jesus Christ, lumakas yung alon, diba? Lumakas yung ulan, diba? Halos lamunin na rin yung bangka nila, no? So dito ginawa na nung father, nung tatay yung lahat niya para maging maayos. 'Di ba? Hindi lumubog, hindi mabangga. So ginawa lahat 'yan ng tatay niya, no. Okay. Syempre etong tatay na to, syempre natatakot din 'yan. Natatakot siya na para sa buhay ng dalawa, sa buhay nilang dalawa. And habang napapanik siya, ginagawa niya yan, dito lumilingon-lingon siya, no? So, sa pagtalikod niya, nakita niya anak niya sa bandang likuran, peacefully, diba, na natutulog lang. Despite doon sa mga bagyo na nararanasan nila. Okay? So, nagulat siya, na-surprise siya doon, Parang, itong anak kong to, lulubog na kami. Diba? Natutulog pa din, peacefully pa. So, ginising niya. Okay. Parang ginising niya, sinigawan niya, hindi ka ba natatakot? Hindi mo ba nararamdaman hindi mo ba nararamdaman yung storm? Hindi mo ba nararamdaman yung malakas na alon? Malakas na hangin? So, sumagot yung anak niya babae. So, binuksan yung mata niya at nakangiti. Sabi nito, bakit ako matatakot, tatay? Ikaw yung nagmamaneho ng bangka. Amen. At pagkatapos nun, natulog ulit siya.
Pero at the moment, di ba, parang na-struck yung tatay niya, no? Na-touch din yung bata na ganun, ay yung tatay na ganun kalakas yung pananalig niya sa tatay niya. Na hindi sila maano, hindi sila mababangga o lulubog. Kasi hawak ng tatay, di ba? Siya yung nagtitimon. Amen? Okay? So mga kapatid, di ba? Parang nasabi lang dito, no? Na hindi yung peace ng bata ay hindi nagmula doon sa calmness o doon sa kapayapaan ng alon, ng ulan, o hindi doon eh. Yung calmness, tulad ng nasabi nga natin kanina, dito sa sitwasyon na to, diba, yung calmness natagpuan niya ng bata, nung sa tatay niya. Na alam niya, hindi siya maano, hindi sila mapapahamak kasi nagtitiwala siya sa tatay niya. So, ganoon din sa buhay natin mga kapatid. Yung calmness o yung peace, huwag nating hanapin sa calmness ng paligid natin. Hanapin natin yung peace sa presence ni Jesus Christ. Hayaan natin na si Jesus Christ yung mag-drive ng buhay natin. Especially pag nandiyan na yung storm. Pag nandiyan na yung storm, Lord ko na. Parang ganun. You know? So once na pinaubaya natin kay Jesus Christ, there and then nandun yung peace. Dahil alam natin, at the end of the day, everything's gonna be alright in Christ. Amen. Magiging okay ang lahat. Amen? So, nawa, mga kapatid, ay tayo pong lahat ay napagpala ngayong gabi na ito. Amen? So, nawa, as we encounter Jesus Christ, nawa, di ba, ma-encounter din lagi natin. Kapag nandiyan na yung storm, ma-encounter natin yung miracles niya. Let's just put our whole trust to Jesus Christ. And sa Kanya lang tayo dumepende. Sabi nga sa Kanyang salita, if God is with us, who can be against us? Or God is for us, who can be against us? Amen? So let's pray mga kapatid. Aming Ama, maraming salamat sa mabiyayang salita na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na nawa sa mga salita na ito, nabuksan muli ang aming mga mata, ang mata na aming pananampalataya. Lord, sa ikaw nakakita ng aming mga pinagdadaanan, mga sitwasyon namin, anumang pagsubok, anumang bagyang meron kami. Lord, nawa, turuan mo kami, Lord, na hanapin namin yung kapayapaan sa iyo. Hanapin namin yung peace na nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus, na hindi namin makita, hindi makaapekto sa amin ng tuluyan, Lord, yung storm ng mundong ito na binibigay sa amin. Aming Ama, alam namin sa bawat bagyo na pinagdadaanan namin ay meron kang kasagutan. Alam namin hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at maraming salamat po doon. Maraming salamat dahil ikaw yung dakilang manggagamot. Maraming salamat dahil ikaw yung dakilang tagapag-ayos ng mga problema namin. Lord, salamat dahil ikaw yung the great provider. Salamat, Lord, dahil ikaw yung the great counselor, Lord, na pwedeng mag-ayos ng anuman yung mga relation problems namin at anuman yung mga pagsubok, anuman yung bagyo namin. Ang lahat ng ito, Panginoong Jesus, ay nasa ilalim ng sovereignty mo at authority mo, Panginoong Jesus. Alam namin may kaya kang gawin higit sa kanina pa man, higit sa sarili namin. Kaya, Panginoong Jesus, tulungan mo rin kami, turuan mo ang puso namin na patuloy na kami po ay magtiwala sa iyo. Magtiwala sa kaya mong gawin at magtiwala sa gagawin mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hindi sa mga pagsubok, bagkus maraming salamat, Lord, sa pagre-reveal mo kung sino ka talaga sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Lord, salamat sa lahat-lahat ng mga pag-iingat mo sa amin, sa pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin, sa kagalingan, sa kasagutan, sa pagliligtas sa amin sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngayon pa, ma'am, aming Ama,
Pinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na mayroong Panginoong Jesus na pinagdadaanan, Lord. Salamat, Lord, sa lahat ng mga katugunan mo na rin sa kanila. Sa aming community, sa lahat ng manggagawa, patuloy na kalakasan, malusog na pangangatawan, karunungan, talent, resources. Salamat, Lord, sa lahat ng ito na pinagkaloob mo sa aming lahat, sa lahat ng manggagawa at sa lahat ng members, sa puna ka na ng buong pamilya. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo po, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kadakilaan, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus at maging pagpapala po tayo sa iba. God bless po. Amen. Nawa po ay napagpala ang bawat isa sa Word of God na ating natanggap. At maging bahagi na rin po ito ng pang-araw-araw nating buhay. Amen. Patuloy po na ang gawain po ng lingkod. Katulad po ng ating midweek fellowship. Every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. Ang ating pong Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At siyempre po ang ating pong Sunday fellowship, dalawang session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Amen. Muli po marami pong salamat sa Panginoon at lagi po tayong manabik sa salita ng Diyos. At ang tema po natin, pastor po natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace, it's all about Jesus. At ang tema po natin ngayon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.